Okay guys, so hapon na, dumidilim na, kaya madali na po na ito. Again, iriripat lang po natin itong bonsai na to na nakalagay dati sa blue pot na nabasag dahil nasagi ko po. So, tanggalin ko lang po to, lalagay po natin sa bago niyang lalagyan. Okay, so first, lalagyan natin ng wire dito para hindi siya malaw. Lagyan ko lang po ng bato yung butas niya sa ilalim kasi masyado pong malaki. And now, lagyan po natin ng buga or akadama. So again, yan po, buga po yan. Tawag po dyan dito sa Japan ay akadama or sa bonsai making. Akadama. So loosen lang natin yung lupa. So ito, last year ko lang po i-repat kasi na nilagay ko po ito actually sa isang blue pot na paso, and nakalagay po siya dito sa or doon sa may garden sa likod. Saglit lang, linisin ko lang kaso nabangga ko po or nasagi ko yung paso niya, nalaglag and nabasag. Okay, so yun po, naalis ko na po yung lupa. And now, papalitan na rin po natin ng bago siyang lupa. Hindi ko na po gagamitin itong dating mixture niya, dati yung lupa niya kasi minadali ko lang po kasing ilagay yan, and makikita nyo masyado siyang siksik. And so hindi siya maganda para sa bonsai kasi hindi makahinga yung ugat niya. So papalitan po natin ng panibagong lupa ito. So pansamantala, lagay po muna natin dito sa paso. And pangiringan natin para hindi po gumalaw. Ayos na po yung wire nya. Now, lagyan po natin ng panibagong soil mix. Ito po yung mixture ng potting mix ko.
or potting mix na binibili ko. Pero hinaluan ko lang po ng kadama o yung buga para makahinga po ng maayos yung ugat ng halaman. Marami pong klase ng mixture na pwedeng yung gawin sa or gamitin sa bonsai. Pwede kayong gumamit ng buhangin or lagyan nyo ng mga bato pebbles or graba. Nasa sa inyo po yung kung ano gusto nyo gawin. So, dahil ito pang meron ako, and itong potting mix po na ito, maganda po para sa mga halaman, lalo na po nakalagay sa mga pots or mga paso. Tagal ko na rin po kasi ginagamit to, kaya sa paglilipat ng mga bonsai, ito na rin po ang ginagamit ko. Hinahalong ko na lang po ng akadama or buga. So yan, tapos na po yung paglilipat natin. Simple lang po. Now, titrim natin siya. So, yan guys. So now, trim lang natin. Before, nasabi ko na ito dapat lalagyan ko ng another layer dito. Papalakihin ko sana dapat itong sanga na to. Then, para magkaroon siya ng another layer. Tulad yan. So, kung makikita nyo, meron siya dyan layer. Dito. At ito nga sana yung gagawin kong panibago. Pero, habang tumatagal kasi, nare-realize ko para kung mas maganda siyang hayaan ko na lang na maliit. Although maganda rin sana kung lalaki pa siya na isa dyan. Ito sakto na kasi ito. So ito pag lumaki po ito or kumapal, another layer na po ito. Wawiringan lang po natin dyan. Then ito sana yung padiretso. Yan nga lang. Again, pansamantala, hayaan na lang muna natin na ganyang kalaki. So tanggalin ko na po ito. Hindi ko na muna siya hayaan na tumaas. Sayang. Tagal ko sanang ano yun, inabangan. At least 1 year mahigit kong hinayaan na lumaki sana yun. So, meron ako dito dapat napapahabain pa. Pero for now, tatanggalin ko na po itong wire dito. Tulad ko yan. And itong branch dito, tatanggalin na rin natin yan. Hindi na natin kailangan yan. Kasi gagamitin ko sana siya kung hinayaan ko lumaki pa yung isang branch dito. Hayaan ko sana lumago yan dito. Pero since na hindi na natin hinayaan na lumaki to, hindi na po natin kailangan yan. Okay, so again, magtitrim lang po tayo. Bawas tayo ng dahon. Bawas tayo dyan. Nakita niyo yung ginawa ko, instead na lagyan ko po siya ng wire, ipinatong ko na lang po doon sa isang sanga para bumaba po siya ng konti. So, let's tune this. So, springtime na po dito sa Japan. So, saglit lang po. Lalago po din agad yung mga dahon na yan. Trim ko lang ng konti para medyo magandang tingnan. After natin
gustong linisin. So, papalagyan pa natin ng konti mga dahon dyan. So, here, then trim that. Bawas lang tayo ng konti sa ibabaw. No worries, again, dahil nga springtime na, saglit lang po, kakapal din po agad ang mga yan. So, hindi natin hahayaan na lumago dito. Bawas tayo dyan. Sa ilalim, bawas. Sa may likuran. Tapos biglang may naglaro na naman sa isipan ko. Dahil pinutol ko dito, hindi ko nakakupa pa or lalagyan ng another layer, di ba? Meron ako isang sanga dito sa likod. Pag ginangat ko ganyan yung wire, another layer na lang. Niloloko ko sarili ko. Balik nga natin yun. Ay nako. Para talagang gustong gusto ko magkaroon ng isa pang layer dito. Hindi ako mapakala. So, yan po. Tapos na po siya. Again, repotting lang po yan. Tapos tinirim lang natin. Ano pang itsura niya? Malinis na siya. Ito, I think ito pinakamaganda kong bonsai. So sa tingin nyo, mali ba yung ginawa ko na pinutol yun dito? So again, hindi pa naman kasi uli. Although naputol ko na isang sanga dito, ito again, pag inangat ko po yung wire niya or tinayo ko dito, balik po yung another layer na pwede kong gawin. Ay, gusto ko talaga siya magkaroon ng isa pang layer sana. So isa pang silip. So yeah, mas maganda talaga kung may another layer dito. Ay nako, kasaway ako. So, since na pinutol ko na yan, kaya ulit ko talaga tinayo ko na. Mas maganda talaga kung may isa pang layer dito. Sayang, bali ba? Isang taon mahigit kong hinayaan na kumapal yung sanga dito na pinutol ko kanina. Ay nako. Oh well. Yun talaga mga pasaway. Ano magagawa? So, ayan po. Again guys, tapos na po yan. Repotting lang po kasi nga again, dahil po sa kagagawan ko, nabangga ko po ito doon sa may likod, sa may garden, and nabasag po yung pinaglagyan kong original pot nito. Sayang, ganda pa naman sana ng paso na yun. Pero, ano magagawa? So, ayun po, nilipat na po natin ng panibagong paso. And, okay na. So, didiligan ko lang to and ibabalik ko sa loob ng mini greenhouse natin para doon siya lumago or mas gumanda. Kasi as of now, kahit springtime na, may time po na lumalamig pa rin po sa gabi. And hindi po natin pwede siyang hayaan dito sa labas. Sa greenhouse at least medyo stable yung temperature doon. Laging mainit. Kaya babalik natin siya sa loob ng mini greenhouse. Po, sana po nagustuhan nyo. And kung magagawa nyo naman po, pakilike naman po ang video na to. Share sa mga kaibigan nyo and subscribe na rin po sa channel. Laking tulong po yung para sa inyo. Ingat po tayo.